Here's our main topic for our class ngayon. So, you better listen kasi ito yung mga pinaka-essential skills as a 3D artist and environment artist for games. Which is UV mapping. At first, di ko talaga nagigets yung concept ng UV mapping at to a point na iniiwasan ko siya dati kasi hindi ko parang ma-wrap up agad sa brain ko yung mga process and tools na naman na bagong gagamitin with this part of the pipeline sa ginagawa natin. So, until eventually, nakuha ko lang din siya and I found a better way to explain UV mapping to you guys. Kasi hindi masyado na-explain ng maayos ng professor namin dati. Kung ano ba yun, parang I'm not really sure dati. And until eventually, ako na lang din nakagets and hopefully ma-explain ko siya ng maayos na mas iintindihan nyo in a basic way. So, UV mapping. So, ang pinaka-best example for UV mapping is this image. Yung Santa Claus na chocolate. Imagine this as a 3D model na without a texture. Tapos to apply a texture here, kailangan mo siya i-unwrap like this para ma-identify ni Maya kung saan nakalocate yung image or slash textures nyo. Bale yung position, parang ganun. Para ma-dictate nyo lang kung saan nyo gusto ilagay yung image or texture. So remember math, quadrants. Bale, i-unwrap mo siya to a quadrant, to one quadrant in a 2D space. Parang since we're modeling in 3D space, pero when we edit UVs, we edit in 2D space with quadrants. Another example lang para mas magets nyo. This one, kunwari, imagine this without textures ulit. Now, gusto kong kunwari i-unwrap siya in a way na malalagyan ko siya ng face, malalagyan ko siya ng textures na pixelated, kunwari, like Minecraft. So, all I have to do is unwrap this to this, like this. Parang yung paper dolls. Imagine nyo yun. Diba, we all start with this kind of thing, tapos ikakat natin. Then, we form it into a 3D object hanggang ganito. Pero this time, when we do UVs, pabaliktad naman siya. Instead na from this one, na naka-unwrap siya, and tapos bubuuin natin, ang gagawin natin sa UVs, from this 3D object, i-unwrap natin siya, then lalagyan natin siya ng colors here. Yan yung pinaka-basic meaning or pinaka-basic way to explain UVs. So I really hope ganun yung pagka-explain sa akin kasi ang off na pagka-explain sa akin dati. Pero nagawa niyo na paraan and this is it. I made a better explanation. So another example here is ito. So wag niyo munang iintindihin yung mga numbers and wireframes na nakikita niyo diyan. I-focus muna kayo sa right side ng plane. Bale, same lang din siya dito sa left side. Parang he or she have a 3D model. Then, parang kinat niya in a way. Yung edges, kinat niya yan. Hindi literal na extract face ha. Pero yung parang texture space niya, kinat dyan to this one para ma-unwrap na siya. Malagyan niya ng texture all throughout sa arm ng model. So, kunwari, nakat ko siya dyan. Kinat ko siya dito. Matatranslate siya directly sa UV space dyan. Then, i-unfold yan. And as you can see, may muka. In-unwrap din yung muka. In-unwrap din yung pants. Part ng sando. Part ng tiyan niya ata to. I'm not sure. Ng sapatos. Mahalata nyo, nasa isang quadrant lang siya lahat. Kasi that's how Maya works. Nasa isang quadrant lang siya. So, another one sa Overwatch. Yan. Ito, this time, this character, yung UV maps na ganito, in-export niya to sa Photoshop. Then, saka siya nag-paint over to this one. Kaya siya colored.
So ngayon, pag na-place nyo na na maayos, and one thing na kailangan nyo tandaan, it should not overlap. Kasi may unique UV spaces dapat siya for Maya to identify anong nakalagay sa texture na yan. So, nakakat yung arms dyan. Kung may nilagay kang texture na sapatos dyan, magre-reflect din yan sa arms ng character. So, eto na. Going back to this character, pinaint niya na. So, as you can see, wala na namang nag-overlap dyan. It's all painted in a unique position para makuha niya na yung gusto niyang textures. May fake shading, may fake lighting. This is how they make fake lighting then to make the character pop. Another one, ito. In-unwrap niya lang yung mga parts na yun. Parang like ito. In-unwrap niya lang itong buong model na to. Imagine this is a model. In-unwrap niya lang to a point na dito na sa buong quadrant. Then, he painted this one para pag nirap siya ulit dyan, may specific textures na siya. Ganun lang. So, going here sa Maya, let's say, gagawa ko ng model. Ito. Yan. Now, punta na muna tayo sa UV editor. So, kaya may model ka na. You're ready to UV it. Gusto mo na maglagay ng textures. Punta ka sa modeling, UV editor. Yan. Remember math? This is it. Ito na. Ito yung quadrant, first quadrant. I don't know. Wait, first ata. Ito yung 0, 0 axis ulit. Now, the only axis na nag-work yung UV is ito lang. Pag lumambas siya, hindi siya mariread. Bale, itong quadrant na to, duplicate lang yan ng ito. So, kaya maglagay ka ng texture dito, magduduplicate yan dito sa quadrant na to, sa quadrant na to. So, medyo almost infinite siya in a way kasi magiging tileable siya. It tiles. Ito yung main tile. So, instead of quadrants, let's look at this as a tile. Ito yung main tile. So, pag naglagay ka kunyari texture dito, the texture won't display here, pero kino-consider yan ng Maya na magmi-mirror siya dito, to dito, to dito, hanggang sa lahat na yan. Tileable textures. Kaya di ba may narinig siguro kayong tileable textures na infinite siya. Kaya siya may sinasabing infinite or tileable textures para magamit siya sa mga open world games like PUBG, Skyrim, or kahit ano na. Kunyari yung ground or grass na texture. Pwede siyang maging infinite kasi seamless siya. Natatile siya in all directions. Parang ganun. Parang tiles nyo lang din sa CR to a point na ganun. Medyo infinite siya kung i-duplicate na i-duplicate. Now, siguro mag-example lang muna ako ng kunyari, object. So, if I click this object, automatically, ang mga yung mga modeling primitives natin. Ito. Wait. Yan. Lahat sila, automatically, may UV na talaga yan. They all start with a UV space. Pero the problem is, this is never correct. Parang may basic UV lang talaga siya. Every object, may UV na talaga. Even sa mga old models nyo, if you click sa UV editor, automatically, may UV na siya. Pero, ano pa siya, hindi pa siya tama in a way na distorted. Kung maglalagay ka ng textures, distorted siya. Siguro example, mag-download ako ng, hindi. Mamaya, explain ko na lang. So, yun, may default UV textures na siya. Let's have